Sa magkakasunod na linggo, ating pinapag-aralan yung consecration. Maalala nyo pa ba yun? At kapag sa unang linggo sinabi nyo na, Lord, ako'y iyo. Kung papansinin ninyo, sa mga nagdaang araw, naliliglig kayo. Tama ba? Kung hindi kayo naliliglig, ibig sabihin, hindi nyo sinimulang i-consecrate yung buhay nyo sa Diyos. Pero pag nakikita nyo na lahat ng maliliit na bagay dati lumalaban sa'yo, ibig sabihin nun, tumatalab yung medisina ng Diyos. Parang ganito yan. Pag nag-take ka ng medicine at hindi, kumbaga parang walang epekto, wala yun epekto. Pag nag-take ka ng medicine, yung medicine mapait. Tama? Pero yung pait na yon, yun yung nagbibigay para ma-restore yung kalusugan. The same is true dun sa ginagawa natin ngayon. We are taking a medicine, and that medicine is the Word of God. At habang sinasabi natin, Lord, ako'y iyo, kahit pa nagkaroon na ng manumission, ibig sabihin, isinuko ka na niya. Maalala niyo si Pharaoh? Di ba sabi niya, sige, umalis na kayo. Pero nagbago isip. Pinalayas na sila, pero nung makita niya, ba't ko nga pala pinalayas yun? Ba't ko nga pala pinalaya yun? Akin yun eh. Kaya kapag nakita niyo yung buhay niyo sa mga nakaraang araw, at nasasabi nyo na, parang mas mahirap pa ngayon. Ibig sabihin nun, nagkakaroon ng pagbabago. Kaya nagiging mahirap para ma-discourage ka at huwag ka nang tumuloy. Pero pag nakita nyo yon, the more you will call unto God and call unto Him with earnest. Now, ang pag-usapan natin ngayon is the way of consecration. Kung maalala nyo noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin doon sa Romans chapter 6, verse 19, kung saan sabi niya na sinasabi ko ang mga to dahil sa kahinaan ng iyong laman, sabi niya. Kasi kung ni-yield mo yung membro mo sa kasalanan, free ka na sa righteousness. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka pinili mong magkasala, righteousness will, parang ganito, kapag ka pumasok ka sa isang bagay, ni-yield mo yung sarili mo sa kabila, si righteousness, gentleman, mag-step out siya. Si sin kasi hindi. Kapag ka you yield yourself to righteousness, hahabulin ka niya. Hindi ka niya kasi matanggap na mawala sa kanya. Pero sabi niya dito, so now, yield your members, servants to righteousness. Doon sa dulo sabi niya, unto holiness. Ano ibig sabihin? Hindi niya sinabi na yield mo lang yung sarili mo para yung buhay mo maging katapat. O ibig sabihin, kapag binasa ka ng tao, ang nakikita nila, yung righteousness or yung katwiran ng Diyos. Yun yung sinasabi niya. Na kapag napunta ka doon sa righteousness at matagal ka na doon sa righteousness, ang kasunod na mangyayari sa'yo na hindi mo mamamalayan is that your life becomes separated. Yung holiness, siguro naririnig nyo na yung definition na set apart. That is a definition by the mind. No? But ang ibig sabihin ng holiness, ganito. Pagka halimbawa pumunta ka sa market, bumili ka ng 5 baso. So mayroon kang 5. Tapos sabi mo, yung isa dito, gagamitin ko lang kapag ka may bisita. Ibig sabihin, yung isa doon, kahit pare-parehas sila, yung 4 lang ang pupwede mong paggamit normally. Kapag ka may bisita ka, lalabas lang yung isa. Yun yung ibig sabihin ng holiness. Na kapag kailangan ka ng Diyos, magagamit ka niya.
Pagkakailangan ka ng mundo, wala ka. Pagkakailangan ka ng kasalanan para gumawa ng kasalanan, wala ka. Kasi separated ka, or ibig sabihin, hiwalay ka sa normal. Ibig sabihin, kapag ka nakita mo yung iba ay normal na kapag ka nakarinig ng music, talagang kahit anong music, gumaganon yung paa. Pero ikaw, hindi. Bakit? Dahil alam mo na yung buhay mo, hindi para kanino, hindi para sa'yo, kundi para sa tumawag sa'yo. Ngayon, paano? Ibig sabihin ba neto, kasi napag-usapan din natin nung nakaraan na kailangan mong magkaroon ng reckoning. Anong ibig sabihin? Mag-inventaryo ka. Inventaryo mo yung sarili mo na kapag ka sinabi nung kasalanan, gamitin kita, ang sasabihin mo, paano ko magagamit yan? Patay na ako dyan. Parang kapag gumagamit ka ng application sa computer, may button doon, naka-disable, na kahit anong pindot mo, hindi mapipindot kasi naka-disable. Yun yung ibig sabihin ng reckoning that you are dead to sin. Pero you are alive to God. Ibig sabihin, dalawang klase yung reckoning mo. That you are alive to God. Kapag ka ang Diyos ang nagsabi, gagamitin kita anak, ang sagot ka agad, yes. Yun yung una. And then meron pang dalawa. Kaso ang tanong, di ba sinabi mo nung nakaraan, bago ako, pagkagising ko, ang sasabihin ko, Lord, I desire to follow you. Na ang kamay ko na to ay para sa'yo. Ang labi ko na to ay para sa'yo. Lahat ng katauhan ko ay para sa'yo. Di ba parang ginagawa ko lang yun routinely? Tama, no? Because that is the practical application o yun yung practical na paggawa ng consecration. At kapag ginagawa nyo yun araw-araw, hindi nyo namamalayan na nagiging normal na sa inyo. Pero habang ginagawa mo yun, halimbawa sinabi mo, Lord, yung bunganga ko ay para sa'yo. Magsasalita lamang ako ngayon ng mga salita na magbibigay kalakasan sa iba. Pero paglabas mo, sinigawan ka ng kapitbahay. Dahil sinigawan ka ng kapitbahay, bigla ka ring sumigaw. Ano ibig sabihin nun? Sin is trying to get your attention. Uy! Nung sumigaw yun, sin is calling you. Nung sumagot ka, nakisama ka. Pero kapag ka nakita mo yun, you reckon yourself again, Lord. Pero, hindi doon nagtatapos. Kasi kapag gagawin mo yon, mapapagod ka. Kaya sa Romans 12:1, ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, sabi niya. Sabi ni Pablo na I beseech you. Yung word na beseech is, sa Tagalog parang namamanhikan, or nagsusumamo, or nakikiusap. Pero yung pakiusap na beseech, ang ibig sabihin niyan, pakiusap with urgency. Parang kung kinakailangan ngayon na. Ganon. Naintindihan niyo po? So, pero sabi niya, hindi lang siya nakikiusap. Para saan? Ang kasunod nun is by the mercies of God. Ano yung mercies ng God? Ang Diyos ganito. Kung kilala niyo ang Diyos, isa siyang kakaibang Diyos. Paano ko nasabing kakaibang Diyos? Kilala niyo si Saul, yung unang hari ng Israel. Si Saul, binigyan siya ng Diyos sa pamagitan ni Samuel, binigyan siya ng commandment. Tapos yung commandment na yon, hindi sinunod ni Saul. Dahil sabi nung kanyang mga tauhan, bakit natin tatapusin lahat? Tignan mo yung mga baka, tignan mo yung mga bupalo, tignan mo yung mga kayamanan nila. Kung kukunin natin yan at i-offer natin sa Diyos. Tapos sabi naman ni Saul, oo nga, ang tataba nga pala nung mga guya, no? Pwede. Dalhin natin at i-offer natin sa Diyos. Pero kahit nag-violate na siya,
hindi siya kaagad ginudge. Dito makikita natin ang Diyos. Paano niya ginawa? Pinadala niya si Samuel. At si Samuel, sa kanang kamay ni Samuel is mercy, sa kaliwang kamay is judgment. Kinausap siya ni Samuel. Anong sabi ni Samuel? Ano yung mga naririnig ko? So nagpaliwanag si Saul. Tapos kasunod na tanong, hindi mo ba alam na yung ginawa mo ay mali? Ang sagot ni Saul, which is yung sagot niya, yun yung susi ng judgment. Ang sagot niya, ipanalangin mo ako para ako pa rin yung hari at susundin pa rin ako ng mga tao. Kung titignan nyo siya, pwede namang i-judge na siya kaagad ng Diyos. Pero ang Diyos natin, hindi siya ganun. Kapag ka nagkamali, laging dala niya sa atin, one hand is mercy, one hand is judgment. Nasa sa iyo kung ano yung pipiliin mo. Kaya sabi ni Pablo, piliin niyo yung mercy. Piliin niyo yung mercy. Lumapit kayo, pero piliin niyo yung mercy. Pangalawang example, kilala niyo si David. Si David na sinabi ng Diyos, ang Diyos mismo nagsabi, he is the man after my own heart, di ba? Sabi niya, siya yung tao na talagang yung puso ko talagang nakamirror sa kanya. Pero si David, nilapitan ni Nathan after niyang magkasala. At nung panahon na yon, alam niyo si David hindi siya pumatay upang umupo sa trono. Pero pumatay siya para manatili sa trono. Kaya nung lumapit si Nathan, isang propeta ng Diyos, si David, pwede niyang sabihin, yung taong to, kasi hari siya. Kasi nung nagsabi si Nathan, hindi siya diniretso. Ang sabi niya, mahal na hari, may dalawang tao, yung isa mayaman, at magkakaroon ng party. At yung mayaman na yun, marami siyang guya. At mayroong isang tao na iisa lang yung kanyang guya. Pero tong mayaman, nung siya'y maghahanda, ang kinuha niya yung pag-aari ng isang tao. At hindi pa siya nasiyahan doon, pinapatay pa niya yung may-ari nung nag-iisang guya. At nung narinig ni David, sabi niya, kung sino man yung gumawa niyan, ang kaparusahan niya, kamatayan. Ang sabi ng propeta, ikaw yun. And David has the choice to get the mercy or to get the judgment. Anong ginawa ni David? Tinanggal niya yung trono niya, tinanggal niya yung robe niya, nagpatri pa siya kaagad. Sabi niya, nagkasala ako. Ganon kabuti ang Diyos. Ito yung Diyos na to, na sinasabi ni Pablo na yung mercy niya, hagilapin niyo yung mercy niya. Kasi kapag kalumapit sa iyo ang Diyos, laging dalawa ang hawak niya. Yung kanang kamay niya, mercy yun. Yung kaliwang kamay niya, judgment yun. Nung panahon ni Jesus, nung pumunta siya sa Jerusalem at hindi siya ni-welcome, pag alis niya sa Jerusalem, that was the first time that Jesus wept. At ang sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Kung alam mo lang ang panahon ng iyong pagkabisita at tinanggap mo yung salvation, yung kaligtasang iniaalay sa iyo. Pero dahil hindi mo tinanggap, that was now the judgment. Kaya ang Diyos natin, kung sinasabing mabuti siya, napakabuti. Kasi bawat pagkakamali natin, katulad nun, halimbawa, kung makita nyo yung ginagawa natin araw-araw, kahit maliit na bagay, minsan pinapalaki natin. Kahit hindi naman kailangan magalit, ginagamit natin yun para magalit. Pero ang Diyos lumalapit, binibigay niya yung mercy, binibigay niya yung judgment. Na ano yung pipiliin mo? Kaya sabi niya, by the mercies of God. Piliin mo yung mercy. Nung si Moses, nung malapit na siyang, nung sinabi na sa kanya ng Diyos na,
Moses, iayos mo na yung mga tao. Kasi si Moses hindi siya mamamatay. Yung normal na pagkakamatay ng tao, si Moses hindi siya mamamatay. Kaya ang sinabi ng Diyos sa kanya, iayos mo na. And then, nung sinabi ng Diyos na, pumunta ka na doon sa mountain, at sinabi ng Diyos, Moses, mamatay ka na. Why? Because of the light. Ibig sabihin, meron yung ilaw na kinekerry ni Moses. Yung kapangyarihan na yun, yung buong katawan niya, hindi siya po pwedeng mamatay. Pero sabi ni Moses, kasi nakita niya tong mercy na to, ang sabi niya, ilalatag ko sa inyo ang buhay at kamatayan. At sinasabi ko sa inyo, piliin niyo ang buhay. Yung consecration is pagpili ng buhay. Piliin mo yung buhay. Yung mercy, kung makikilala mo ang Diyos. Kung kilala mo siya na, hindi ka pala siya kaagad nag-judge. Kasi isipin nyo, nung nagkamali si Adam, di ba, si Adam, pinili niyang magrebelde sa Diyos. Meron siyang choice na hindi niya susundin yung asawa niya, pero pinili niyang magrebelde sa Diyos. Pero hindi siya kaagad ginudge ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba siya, sabi niya, Adam, nasaan ka? Hindi ba alam ng Diyos na kinain niya? Ang tanong niya, nasaan ka? Ang sagot ni Adam, nagtago ako kasi ako'y hubad. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sinong nagsabi sa'yo na hubad ka? Kapag binabasa natin yun, ang tanong, hindi ba alam ng Diyos? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan siya? Hindi ba niya alam na kumain siya? Hindi ba niya alam na wala ng covering si Adam? Alam niya. Kaya siya nagtatanong because He is offering mercy. That is the mercies of God. Na sa bawat pagkakamali, na sa bawat pagbagsak, kapag sinabi mo ngayon, Lord, ako'y iyo, mamaya-maya nakikipag-away ka na dun sa kapitbahay. Sabi mo, Lord, Lord, ayaw ko na makipag-away doon. Linisin mo yung bunganga ko. Mamaya-maya nandun ka naman nakikinig doon sa chismis, doon sa kabilang kapitbahay. Pero the Lord is merciful. Napaka. Minsan sa pagdadrive, di ba? Yung mga nagdadrive, naintindihan to. Bigla kang kinat, biglang, hinabol, ikakat din niya. But God is merciful. Kaya sabi niya, naninikluhod ako sa inyo. Napiliin niyo yung mercy. At pag pinili niyo yung mercy, ibigay niyo ang sarili ninyo. 3 bagay. Living sacrifice. Nung kapanahunan ng mga Israelita, bawat araw, merong taong pumupunta sa templo para mag-offer. Bakit? Although ang offering nila per year, no? Kasi marami sila. Kaya araw-araw may pumupunta doon kasi kung ngayon siya nagsimula, sa susunod na taon siya babalik. Pero meron din namang kasunod na araw, pupunta naman kasi yung kasunod na taon niya natatapos din sa araw na yon. Siyempre, million sila. So, araw-araw may nag-o-offer. Pero yung offering nila, hindi ang kanilang katawan. Ang ino-offer nila, bumibili sila ng 1 taon na kambing o di kaya yung tupa. Parang yung pinapractice ng mga Middle Eastern countries kung yung mga nandoon, tanungin nyo. Meron talaga doon yung nagtitinda ng offering. So, pwede kayong pumunta doon, tatanungin sa inyo, kung ang offering mo, i-offer mo para sa'yo, yung ibig sabihin, ilalagay mo yung kamay mo. Ibig sabihin, ilalagay mo kasi yung kamay mo doon sa ulo nung hayop bago nila patayin yon. Yun yung offering. Ngayon, kapag yung sasabihin mo, i-offer mo, iba ang presyo noon.
Kapag ka para lang sa mga party-party ganyan, iba din ang presyo nun. Mas mura kapag ka pangkate lang na pang party-party. Pero kapag ka i-offer mo para sa iba ang presyo nun. Mas mahal yun. Ganon. So, dito, kapag ka sinabi mong living sacrifice, ibig sabihin yan, araw-araw mo siyang gagawin. Araw-araw mo siyang hahagilapin yung mercy ng Diyos. Araw-araw mong hahagilapin yung habag niya. Kasi yung habag ng Diyos, yun yung pathway ng grasya ng Diyos. Paano ka makakatayo? Paano mo haharapin yung araw na darating sa'yo? By the grace of God. Paano mo makukuha yung grace na yon para maharap mo yon? By the mercies of God. And sabi niya, holy. Ano yung holy? Itatalaga mo talaga yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi mo talaga, kapag ka sinabi mong para talaga sa Diyos, pag sinabi mong, ngayong araw, hindi ako magagalit. Pag sinabi mo yon, lahat ng bagay sa paligid mo, magiging paraan para magalit ka. Pero alalahanin mo, the mercies of God. And then, sabi niya acceptable. Ano yung acceptable? Karapat, dapat. Ibig sabihin nito, hindi yung, kapag ka lumapit ka, hindi yung kahinaan mo yung i-offer mo. Hindi yung, halimbawa, nagmura ka. Hindi yung pagmumura mo ang i-offer mo. Hindi yun acceptable. Ano yung i-offer mo? Kapag ka ganun, ano yung i-offer mo? Yung sugat ni Jesus. In Isaiah 53, verse 5, nung sinabi niya, by His wounds, right? He was wounded for our transgressions. Ibig sabihin, lahat ng pagkakamaling ginawa mo, ang equivalent nun, yung mga sugat. Lahat ng iniquities, sabi niya, He was bruised for our iniquities. Ibig sabihin, yung iniquity, yung mga ginawa mong, alam mong mali, pero ginawa mo pa din. Or, alam mong hindi ka dapat, pero hindi, yung iniquity, isa pang ibig niyang sabihin is, hindi mo siya saklaw. Halimbawa, yung magulang mo, they bow down to idols. Let's say, hindi mo alam na nung araw, yung tatay mo, isa siya sa mga nagbubuhat. Binubuhat niya yung Diyos nila nung araw para iikot doon sa lugar nyo. At hindi mo alam yun. That part is iniquity. It is taken, ibig sabihin, natanggap mo yun through inheritance. At yung iniquity na yun, ang katapat nun, yung pagkalamog ng katawan ni Kristo. That is bruise. Yun yung i-offer mo. Kapag ka nagrebelde ka sa Diyos, sinabi mo na, okay Lord, ngayong araw, hindi talaga magsasalita ng laban sa iba. Pero may lumapit sa iyo. Kaaga-aga, tapos gusto niya na bigyan mo siya kung nagtitindahan ka, bigyan mo muna siya pautangin mo muna, pero yung utang niya sangkatutak na. So, ang tendency nun, pambihira ka naman. Di ba? Pero sinabi mo na, hindi ako magsasalita ngayon ng laban sa kahit na sino ngayong araw. Ibig sabihin, kapag ka ganon, you are rebelling to what you have said. Ibig sabihin, kinokontra mo yung in-offer mo. Ano i-offer mo sa Diyos when you come to Him? The chastisement of Jesus. Nakukuha po ba natin? Practical application ng lahat ng pinapag-aralan natin. Kasi
minsan, nanalangin lang tayo, Lord, forgive me. No, hindi ganun yung bawat aspeto sa kingdom may kaakibat na parusa at may kaakibat na law. Parang sa Pilipinas, or hindi ko gaanong kabisado yung iba rito, pero alam nyo sa Saudi, kapag nagnakaw ka doon, at alam nilang nagnakaw ka, at nung nagnakaw ka, ang ginamit mo yung dalawang daliri. Halimbawa, maliit, tapos nung nalaman nila na nagnakaw ka, tapos dalawa lang yung ginamit mo, ang puputulin yung dalawang daliri lang. Pero kapag ka nagnakaw ka at yung ganyan, tapos umabot diyan, ibig sabihin, puputulin yan. Ganon yung law ng kingdom nila. Kapag halimbawa nakita mo yung poster ng hari, nilagay sa newspaper halimbawa, tapos nakita mo na siya, tapos kinuha mo, dinala mo sa basurahan at may nakakita sa'yo. Ang equivalent nun, sa kulungan. At kung hindi mabait yung kumuha sa'yo na pulis, diretso ka sa hanging, yung sa bitay. That is law of their kingdom. Pero ang Diyos kasi merciful eh. Kaya hindi nangyayari sa atin kaagad ang ganun kasi merciful siya. Lagi siyang nagbibigay ng, tatanggapin mo ba yung mercy o tatanggapin mo yung judgment? At sabi niya, kapag ginawa nyo ito, you offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Gagawin nyo to bilang reasonable. Ang reasonable, ganito. Paano niya sinasabing reasonable? Nakita mo na yung lahat ng transgressions mo, ang katapat nun, yung sugat ni Jesus. Lahat ng iniquities, ang katapat nun, yung pagkalamog ni Jesus. At lahat ng pagre-rebelde mo, ang katapat nun is the chastisement of the Lord. At lahat ng sakit at karamdaman, ang katapat nun is the stripes of Jesus. Kapag ka naintindihan mo yun, ang sabi ni Paul, maging reasonable ka. Parang ganito. Yung lahat ng ginawa ni Jesus na yon, actually, is a bride price. Ano yung ibig kong sabihin dun sa bride price? Sa ibang mga kultura, kapag ka mag-aasawa ka, kailangan mong magdala ng dowry. Halimbawa, kung sa Saudi Arabia, kapag kayong babae nasa 18 years old, before 25 years old, usually ang dowry niya nasa 1 million Saudi riyals. At hindi mo po pwedeng mapangasawa yon kung hindi mo babayaran yung dowry. Pero kapag binayaran mo na yung dowry, yung babae wala na siyang karapatan na humindi. Ibig sabihin, kahit hindi kayo magkita ng ilang taon, dahil binayaran na niya yung dowry mo, magiging reasonable ka na sagutin yung ibinigay niya na dowry sa'yo. Dito kasi sa atin, hindi kasi ganun yung kultura. Di ba? Wala nang mga dowry-dowry dito sa atin. Ang alam ko, doon sa amin meron pa, na kapag gusto mong mag-asawa, ikaw lalaki, kakausapin niyo yung pamilya nung babae, at magsasabi sila kung ano yung kailangan nila. Pag sinabi nila, kailangan namin ng 2 kalabaw, isang departe ng lupa, lahat nung angkan ng lalaki mag-usap-usap, kaya ba nating magbigay ng 2 kalabaw? Kaya ba nating magbigay ng 1 hektaryang lupa? Kaya ba nating magbigay ng bahay? Kung hindi, anak, pag-usapan natin muna to. Kaya, pinapatawa lang kayo, pero ito yung pagiging reasonable.
Yung, alam ko mas naintindihan to ng mga babae, halimbawa yung lalaki ay, yung babae halimbawa taga Tugigaraw at yung lalaki taga Maynila at bumibiyahe pa yung lalaki para manligaw doon sa Tugigaraw, na-appreciate yun ng babae. Yun yung, kaya niya sasagutin kasi nakita niya yung sakripisyo nung nanliligaw niya, kaya nagiging, ang tawag sabi niya sa sarili niya, tama lang na sagutin ko siya. Yun ang pagiging reasonable. Sa dami ng paliwanag ko, sana naintindihan nyo naman yung kaya kung hahagilapin nyo yung mercy ng Diyos, kasi iniisip nyo na maging reasonable, ibig sabihin, kapag kasi sinabi natin na, Lord, sa'yo ako, that means, you are becoming reasonable. Nagiging reasonable ka dahil naiintindihan mo bakit mo yun ginagawa. Kasi ang pananampalataya na hindi mo alam bakit mo yun ginagawa, hindi yun pananampalataya. Ang pananampalataya is naiintindihan mo bakit mo yun ginagawa. Bakit ka mag-consecrate? Bakit mo ibibigay yung sarili mo sa Diyos? Kasi naiintindihan mo siya na bago ka man pumunta doon, nagsakripisyo na siya. Hindi mo pa hinihingi yung kaligtasan mo, niligtas ka na niya. Hindi mo pa hinihingi yung, Lord, pagpalain mo, hindi mo pa hinihingi yun, pinagpala ka na niya. Hindi mo pa hinihingi na, Lord, pagalingin mo ako, pinagaling ka na niya. Pero dahil hindi mo alam, nakita mo, may oportunidad doon. Takbo ka doon, kasi may oportunidad doon. Pero sinasabi ng Diyos, maging reasonable ka, pinagpala na kita, ba't ka doon tumatakbo? Nandito yung pagpapala mo. And mostly, hindi tayo reasonable. Halimbawa, pupunta ako sa church ngayon, hindi, may lakad pala kami. At dahil mas matibay yung lakad mo, hindi ka pupunta para magpuri sa Diyos kasi hindi mo nakita na maging reasonable ka dahil meron siyang ginawa para sa'yo. Sa kabila na ako, baka magalit na kayo sa akin. Doon sa Romans chapter 8, balik tayo doon. Kapag ka naging reasonable ka na, alam mo na yung ginagawa mo ngayon para sa Diyos ay hindi mo yung ginagawa para pagpalain ka niya. Hindi. Ginagawa mo yun dahil reasonable ka, dahil ginawa na niya yung parte niya para sa'yo. Yung pagpapala, sekundary yun. I want to open sana yung book of Isaiah. Kung, halimbawa, gusto mong magkabahay, gusto mong magkasasakyan. When we are praying that with Sam David one night, alam mo, parang gusto naming tumawa, pero lahat pala to, they need to come. Halimbawa, gusto mong magkasakyan, pagka you try to have a car before your time, that car will fight you. If you want to have a house, kung gusto mong magkabahay, wala ka pa sa panahon na ibibigay sa iyo yung bahay na yun, kakalabanin ka. Kung gusto mong magkapera, na yung panahon na yun, hindi ka pa dapat magkapera, yung pera na yun, kakalabanin ka. And most of the time, pagka kinalaban ka ng pagpapala, ibabagsak ka niya. To the point na tatanungin mo, hindi ba matapat ang Diyos? It is because you were not reasonable. Now in Romans 8:1, sabi niya, there is therefore now no condemnation. Ano yung condemnation? Bakit kanina we are just offering our bodies as a living sacrifice? Bakit tayo pumunta doon sa no condemnation? Kasi you are reasonable. Alam mo na pag lumapit ka sa Diyos, hindi ka na niya i-condemn. Why? You found the mercy. Nahagilap mo yung kahabagan niya. Hinagilap mo muna yung kahabagan niya. Hindi yung
Parang tatakbo ka lang dito. Lord, thank you, nandito ka. And the angels, ano sinasabi nun? Because the protocol is to find the mercy first. And when you found the mercy, ang protocol, ibig sabihin, ito yung mga hakbang. Ito yung mga dapat na hakbang na ginagawa. Unang hagilapin mo yung mercy. Pag nahagilap mo yung mercy, hagilapin mo yung grasya. Ano yung grasya? Yun yung power. Yun yung lakas. Yun yung enerhiya upang sa gayon, yung para sa iyo ibigay niya. Pero hindi mo yun makukuha kapag hindi mo muna nahagilap yung mercy niya. Pag nahagilap mo na yun at nadala na sa iyo yung grasya, yung grace. Because He is called the God of all grace. Naintindihan natin yun, di ba? Alam natin that He is the God of all grace. Ibig sabihin, hindi iisa ang grasya. He is the God of all grace. And He is also the grace of God. Kaya pag lumapit ka na, alam mo, na paglapit mo doon, there is no condemnation. Ano yung condemnation? Yung condemnation is a legal term. Legal yan. Ibig sabihin, nung nagsalita ka na sinabi mo umagang-umaga bago ka bumangon, except, bumangon ka kasi kailangan mo nang magluto. Kaya ang sabi mo lang, thank you Lord. Ibig sabihin, hindi si Lord ang rason mo, kinukuha mo lang si Lord para just in case, nandiyan ka. Pero kailangan kong magluto. Diyan ka lang. Thank you Lord. So tatakbo ka, magluluto ka na ngayon. Hindi, ang dami ko pang gagawin. Ibig sabihin nun, the enemy, dahil nakita niya yung puso mo, na hindi ka talaga sumusunod, dadalhin ka sa korte. Pag dinala ka niya sa korte, aakusahan ka niya. Aakusahan ka niya na, eto, sinabi niya na nasusundin ka niya, pero anong ginawa niya? Hindi ba ganito? Pag sinabi niyo, hindi ba siya he's a liar. Nagsisinungaling siya. Kasi sinabi niya, nasusunod siya sa'yo, pero tignan mo yung ginawa niya. Kapag ka may sufficient proof, kaya mapapansin nyo, kapag nagkamali ka ng isa, mamumunga ng isa pa. Napansin nyo na ba yon? Yung isa pa, mamumunga ng isa pa. Anong ibig sabihin nun? The enemy is building up a case against you. Matalino siya. Hindi siya pupunta dun sa korte na wala siyang pruweba. Nung inaway mo yung kapitbahay mo, may picture dun. Ano ang tawag doon? Yung camera niya says. O may CCTV pa daw. Pinicturean ka niya. Habang nagsasalita ka laban doon sa kapitbahay mo, binibidyo niya. Dadalhin ka niya ngayon doon sa korte ng langit. Tignan mo to. Ito. Kaya napakahalaga na bago ka niya, habang inaakusahan ka niya doon, hinahagilap mo na yung mercy ng Diyos. Lord, para pag nahagilap mo na yung mercy ng Diyos, pagka pinatayo ka na niya doon, there is therefore no condemnation. In the book of Zechariah chapter 3, kapag basahin nyo yun, may isang priest. May isang priest na dinala sa court ng heaven.
And he was accused. He was accused. Ibig sabihin, kung yun ginagawa noong unang panahon, the same God before, the same God now, the same God tomorrow. Kaya yung accusation, kapag hindi, nanalangin ka na, dahil bigla-biglaan, tumakbo ka agad sa nanalangin ka na, pero hindi mo pa nahagilap yung mercy ng Diyos. Matatanggal yung no dyan. There is condemnation. Parang nawala yung mga ngiti nyo. And ang condemnation, ang ibig sabihin yan, hindi mo maiangat yung ulo mo, hindi ka makapagsabi na, pag sinabi niya, yung pagpapala niyan, hindi po pwedeng ibigay. Because God is the God of justice, judgment, and equity, and the case against you is outstanding. Sasabihin mo ngayon, Lord, nagsaserve naman ako sa'yo. Bakit hindi ako pinagpapala? You have a pending case in the court of heaven. Paano i-release yung pagpapala mo? May pending ka. So napakababaw lang yung pinag-uusapan natin. Napakasimpleng mga bagay. Pero ito yung dahilan na kahit kumayod ka maghapon magdamag, pag nahawakan mo yung pera, wala pang isang oras. Bago pa dumating yung pera, si Judith kumakatok na. Kaya ang advice ni Pablo, which is the word of God, hagilapin natin ang mercy ng Diyos. Bago ka pumunta kung saan mo man gustong pumunta, whether it in prayer, in your rest, but hopefully in praise, kung gusto mong tumayo to worship God, bring yourself holy after you found the mercy of God. Yun yung, halimbawa, mag-worship ka na. Huwag mong dadalhin, halimbawa, nag-away kayo ng mister mo. Tapos mag-worship na. Tapos sasabihin mo ngayon, Lord, yung away namin, dinadala ko sa'yo. Ang matatanggap mo nun, condemnation. Ang i-offer mo dapat doon is your body cleansed by the mercy of God. Sana naintindihan nyo yung, binababawan natin para sana naintindihan nyo. Now, yung condemnation na to, kapag ka nahagilap mo na yung mercy ng Diyos, diba? Nahagilap mo na, pumunta ka na sa Diyos, pwede ka nang tumayo at sasabihin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am justified by faith in Christ Jesus. I am discharged and acquitted. There is therefore now no condemnation. My blessing is mine. There is therefore now no condemnation. Pag sinabi niya, inaway mo lang kanina. I have found the mercy. Huwag mo siyang sagutin. I have found the mercy. Pagka nag-preach siya sa'yo, mag-preach ka din sa kanya. Sabi niya, di ba? But I have found the mercies of my God. In Christ Jesus, I am
justified. I am discharged and acquitted. Ano ibig sabihin ng discharged and acquitted? Pinawalang sala, wala kang record na anuman. Kaya yung napending na pagpapala mo, pwede mo nang sabihin, yung kinuha mo, I demand 4 times of restitution. Sabi hagilapin niyo muna yung salita. No. That when you stand with no condemnation, you can pray. Parang military that you are commanding. Not begging, but commanding. So, sabi niya, there is therefore now no condemnation. Una, they are in Christ Jesus. Kapag kaalam mo, deep within you, because nahagilap mo yung mercy niya, nalaman mo na nandun ka sa Kanya. Ano yung nandun ka kay Kristo? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, meron kang Biblia. Tapos yung Biblia mo, nag-ipit ka ng ballpen. Tapos yung Biblia dinala mo sa Quezon City Memorial Circle. Nasaan yung ballpen? Kung nasaan ka, nadala-dala mo yung Biblia. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, inilagay niya tayo kay Kristo para kung saan niya dadalhin si Kristo, nandun tayo. Kaya ang location mo, ang position mo, na kay Kristo. Kaya kapag naintindihan mo na kay Kristo ka na, dapat kapag may condemnation sa'yo, lalo na pagka nananalangin ka, or di kaya nakita mo yung kalagayan ng pamilya nyo, hindi ito mukha ng pagpapala ng Diyos. Anong nangyari dito? Yung hanap buhay ng pamilya ko, anong nangyari dito? Hindi ito yung pagpapala na binabanggit ng Diyos. There is therefore now no condemnation. I am in Christ Jesus. Pero kasunod kasi sinabi niya, not after the flesh, but after the Spirit. Balikan ko yan mamaya. Ano yung Spirit na tinatawag dyan? Second verse. Sabi niya, that kind of Spirit is called the Spirit of life. In the throne of heaven, where the one seated is called the Lord, and the throne is called the Christ, and the one who sit there on the throne is called Jesus, the Son of God. Yung nakaupo doon, merong 7 na espiritu na nakapaikot sa Kanya. At lahat ng espiritu na yon ay ibinibigay niya sa church. At yung isa na binigay niya dito is the Spirit of life. Alam niya na kapag wala yung espiritu ng buhay, kahit anong gawin mo, hindi ka makakasunod sa Kanya. Naintindihan niyo bakit kailangan maging reasonable? Kasi alam niya, hindi mo pa alam, pero alam niya na kapag hindi niya ibinigay ang kanyang espiritu, pag hindi niya ibinigay yung espiritu ng buhay, ang makikinabang sa iyo ay espiritu ng kamatayan. Kaya binigay niya muna yung espiritu ng buhay upang sa gayon yung espiritu na yon, siya ang siyang gagamitin mo para lumakad
sa buhay. At yung espiritu na yon, meron siyang domain. Yung domain na yon is the domain of life. Pag sinabi nating domain of life, yung buhay dapat na yon, na kinalalagyan ng espiritu na yon, hindi dapat nahahawakan ng kamatayan. Ano sinasabi natin na kamatayan? Pinakamadaling example na hawak ka ng kamatayan or you are under the law of death is your body deteriorates because of sickness or disease. Ibig sabihin nun, there is a condemnation outstanding in the court of heaven that the spirit of life cannot move. Sorry, nag-English pala ako. Subukan kong Itagalog. Yung ibinigay sa atin, espiritu ng buhay. Espiritong buhay. Kaya hindi mo masasabi, Lord, I give you my life. That is not the life He has given you. The life, yung buhay na ibinigay niya sa iyo ay yung espiritu ng buhay. At yung espiritu yun ng buhay, yun yung inaasahan niya na yun ang gagamitin mo para lumakad araw-araw. At para magamit mo yung espiritu na yun, kailangan mong mag-submit sa Kanya sa pamamagitan ng paghagilap mo ng Kanyang mercy at mahagilap mo yung Kanyang grace at mahagilap mo lamang ang Kanyang grace through knowledge and by faith. At ma-activate mo yung faith na yon by prayer. Kaya yung paglakad, kapag nahagilap mo na yung espiritu ng buhay, parang biglang lumalim, ano? Dahil yung espiritu ng buhay, espiritu ng Diyos na buhay, yung law niya doon, parang ang law ng espiritu ng buhay ganito, parang gravity, no? Yung gravity, alam natin na kaya tayo nakatayo may gravity. Pero pagka nagpalipad ka ng kite, yung saranggola, di ba minsan tinatakbo mo muna, no? Pag tinakbo mo tapos pag lumipad na, ang gagawin mo na lang, konti-konting hila-hilang konti lang, pero mag-stay siya sa taas. Nung pag nag-stay yung saranggola sa taas, wala na bang gravity? Hindi naman nawala yung gravity, tama? Hindi nawala yung gravity, pero yung saranggola nag-i-stay sa taas. Ibig sabihin, yung saranggola, nakarating siya sa isang domain na kaya siyang i-lift, na hindi siya saklaw ng law of gravity. Ito yung sinasabi nun, na merong law of sin at merong law of death. Dalawa pa sila. Na kapag hindi mo nahagilap yung espiritu ng buhay at yung law na nag-govern or yung ginagamit ng espiritu ng buhay na yon para i-direct yung buhay mo, ang law na hahagilap sa'yo at magdidirekta sa'yo ay yung law ng kasalanan at yung law ng sin. Kaya pa sinasabi mo, bakit ang hirap magpakabait? Because that is the law of sin. Bakit lagi akong nagkakasakit? That is the law of death. Bakit kahit trabaho ako ng trabaho, hindi naman tumatas ang sahod ko? That is the law of death. Bakit yung mga anak ko hindi ko mahagilap lagi silang nagtatrabaho, lagi silang busy, wala silang panahon sa church. That is the law of death. So hangga't hindi mo nahagilap yung law of sin, the law of the spirit of life at yung domain nun, para kang lumalangoy
Parang yung current, malakas, tapos lumalangoy ka, pasalungat. Pero kapag ka nahagilap mo yung Espiritu ng buhay at ang kanyang law, because the law of the Spirit of life in Christ Jesus, sabi niya, yun lamang ang siyang makapagtanggal sa'yo doon sa law of sin and law of death. Now, paano hagilapin? Balikan natin. As we worship, hagilapin niyo yung mercy ng Diyos. Kapag nakita nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, sa angkan nyo, merong bagay na hindi kamukha ni Kristo, ibig sabihin nun, yung parte na yun is under the law of sin or law of death. And para mapaglabanan yun, hagilapin natin yung mercy ng Diyos. No? Hagilapin natin yung mercy ng Diyos. And then, dadalhin natin ang ating katawan. Ang ating katawan, siya yung magiging offering natin. Yun yung i-offer natin sa Diyos. Na yung katawan na yun, yung katawan natin na to, yun yung i-offer natin. Yun yung burnt sacrifice. Kung babasahin nyo yung book of Leviticus, merong 5 sakripisyo na sinasabi doon. Not all of them, para kay Jesus. No. Nagtira si Jesus para sa atin doon. One of them is the burnt sacrifice. That burnt sacrifice is sa atin yun. Kaya pag lagi nyo lang sinasabi, Jesus has paid it all. Jesus, yes, paid all. Lahat ng kailangan para mahagilap mo yung espiritu ng buhay at maggawa mo yung kanyang sinasabi, ginawa niya yun. Pero ang para sa kanya, at para sa atin, tayo rin ang gagawa. Kaya kung may naintindihan kayo, let's hagilapin natin yung mercy ng Diyos. Hagilapin natin yung mercy ng Diyos.